Ano ba naman yan, Kyla? Ang payat-payat mo. Para ka ng kalansay. Sayang ang beauty mo, girl. Sabi sa akin ng kaibigan kong sikat. Sa edad na 12, kung titingnan ay parang 10 taon lang ako dahil sa kapayatan ko. Kumakain naman ako ng tama. Hindi nga lang ganun karami dahil pinagkakasya lang ni mama ang perang binibigay sa kanya ni papa mula sa paglilibor. 3 kasi kaming magkakapatid at ako ang panganay. Maliit pa ang kapatid ko. Pareho pa silang naggagatas kaya naman talagang hirap kami sa buhay. Mabuti na nga lang talaga at nagpalaygit na si mama, kaya hindi na kami nadagdagan ulit. Hayaan mo na, kapag lumaki-laki naman ako magkakaroon din ako ng laman. Alam mo naman na hirap kami sa buhay, di ba? Pinagkakasya lang ni mama ang perang naiuwi ni papa. Basta ang mahalaga, may almusal, tanghalian at hapunan kami, kahit na hindi ganun kadami. Nakangiting sabi ko kay Kat. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita ulit. Hayaan mo, kapag yumaman ako tutulungan kita. Kakain tayo ng masasarap. Sa ngayon, wala muna ha. Alam mo naman na hindi rin kami mayaman. Kumbaga nakakasurvive lang sa araw-araw dahil 2 lang naman kaming magkapatid. Sabi naman sa akin ni Kat kasabay ng tipid ng ngiti. Huwag kang mag-alala, yayaman din tayo. Darating ang araw na mabibili natin ng lahat ng gusto nating 2. Sabi ko sa kanya, sabay tumawa ng bahagya. Tama, talagang yayaman tayo. At best friend pa rin tayo pagdating ng araw na yon. Sabi niya na nakipag-appear pa sa akin. Excited kaming pareho sa mga sinasabi namin at halos hindi na kami makapaghintay na dumating ang araw na yon. Ilang sandali pa ng pagkukwentuhan namin ay may tumawag sa akin na isang pamilyar na boses. Paglingon ko sa likuran, si Ninong Eman pala, ang mabait at napakagwapo kong ninong. Hi Ninong, bakit po? Tanong ko sa kanya. Nasaan pala ang papa mo? Tanong naman niya sa akin. Ay nasa site po. Mamayang hapon pa po siya makakauwi. Mga alas 5 po. Sagot ko sa kanya. Ah, ganun ba? Iimbitahan ko sana siya bukas sa bahay dahil birthday ng mami ko. Sabihan mo siya na pumunta ha. Aasahan kong pupunta siya. Wika ni Ninong sa akin. Sige po Ninong, sasabihin ko po sa kanya pag uwi. Malawak siyang ngumiti at saka hinaplos ang buhok ko. Pagkatapos ay may inilabas siyang wallet galing sa bulsa niya. Naglabas siya ng kulay blue na pera. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay doon ang perang kinuha niya sa wallet niya. Para sa'yo to. Bumili ka ng maraming food mo, okay? Ang payat-payat mo na, Kyla. Hindi na magandang tignan. Sige na, alis na si Ninong. Pakisabi na lang sa papa mo ha. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa hawak kong pera. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaki. Alam kong marami to. Palagi naman akong binibigyan ni Ninong Eman ng pera sa tuwing pupunta siya dito. Pero ang binigay niya sa akin ngayon ay hindi biro. Dahil alam kong malaking halaga to. Opo, Ninong. Maraming salamat po. Sigaw ko sa kanya dahil nakasakay na siya ng sasakyan. Kumaway pa siya sa akin bago niya tuluyang pinaandar ang sasakyan niya. Habang hawak ko naman ng mahigpit ang perang ibinigay niya sa akin. Wow, ang bait talaga ng ninong mo. Ang daming pera niyan, Kyla. Makakabili ka na ng maraming pagkain. Nanlalaking matang sabi sa akin ni Kat. Oo nga. Sige na, Kat. Uuwi muna ako sa amin para ibigay to kay mama. Mabilis kong sabi bago ako kumaripas ng takbo pa uwi sa amin. Nakarating agad ako sa bahay dahil ilang bahay lang naman ang agwat ng bahay namin kila Kat. Hinihingal pa nga akong napakapit sa pinto ng bahay namin bago ako lumapit kay mama. Mama, tawag ko habang papalapit sa kanya. Ibinigay po sa akin ni Ninong Eman. Pambili ko raw po ng pagkain. Hinahanap niya po kasi si Papa kanina. Hinihingal-hingal kong sabi kay mama sabay abot ng pera. Nanlalaki ang mga mata ni mama nang hawakan niya ang perang ibinigay sa akin ni Ninong. Binilang niya yon at napatingin siya sa akin. 10,000? Napakalaking pera naman yata ang ibinigay sa'yo ng Ninong Eman mo. Gulat na sabi niya. Marahan naman akong tumango. Ang sabi niya lang naman po sa akin nang ibigay niya po yan. Ang payat ko raw.
Kaya bumili raw po ako ng pagkain. Paliwanag ko kay mama. Naku, nakakahiya. Baka nagkamali lang siya. Hintayin natin ang papa mo at ipapabalik ko ito sa kanya. Wika ni mama. Okay, sige. Magbihis ka. Tulungan mo kong bihisan ng mga kapatid mo dahil aalis tayo. Bibili tayo ng maraming pagkain. Sabi ni mama sabay buhat sa bunso kong kapatid. Namili nga kami ng maraming pagkain ni mama. Nagtambak na rin siya ng gatas at diaper para hindi na maubusan si bunso. At nang umuwi si papa, nagulat siya nang makitang maraming tambak na pagkain sa bahay. Ma, bakit ang daming pagkain dito? Naggrocery ka? San galing ang mga pera mo? Tanong ni papa kay mama. Sa ninong Emma ni Kyla. Pumunta dito at hinahanap ka kanina. Birthday daw ng mami niya bukas. Pumunta ka raw. Sagot naman ni mama. Aasahan niya raw po yun, papa. Singit ko naman sa usapan nila. Humingang malalim si papa at saka napahawak sa sentido niya. Kahit kailan talaga si Eman, palagi na lang siyang nakasaklolo sa akin. Parang nararamdaman niya kung kailan ako gipit na gipit at saka doon siya biglang magbibigay ng tulong. Napakalaki na ng utang na loob ko sa kaibigan ko na yun. Siya yung bilyonaryong kaibigan ko na hindi nandiri sa akin o tumapak sa pagkatao ko. Siya ang palaging nandyan para sa akin mula noon hanggang ngayon. Maramdaming sabi ni Papa. Nilapitan siya ni Mama sabay yakap. Kaya nga sa lahat ng kaibigan mo nun, siya ang tunay. Dahil kahit na walang-wala ka na, hindi ka niya iniwan. Hindi ka gaya ng mga kaibigan mo noon na parang hindi ka nakilala. Dahil mga umangat na sila sa buhay kaya hindi ka na nila pinapansin. Nakatingin lamang ako kina Mama at Papa. Naisip ko bigla si Ninong Eman. Naisip ko na balang araw, makakabawi rin ako sa kabutihan niya sa amin. Nang sumunod na araw, dumating ang mayamang kapatid ni Papa na si Tita Eden, galing sa Cavite. Nagbigay din siya ng tulong sa amin. Siya naman ang mapagbigay naming tita. Napakabait at wala kang masasabi. Hindi kagaya ng ibang kapatid ni Papa na nilalait siya dahil nga sa kami lang ang mahirap. Si Papa lang ang mahirap sa kanilang magkakapatid. Kapapasok ko pa lang sa loob ng bahay nang mapatingin sa akin sina Mama at Tita Eden. Nakipaglaro kasi ako sa labas nung dumating si Tita Eden. Lumapit sa akin si Mama at saka hinawakan ako sa dalawang kamay. Anak, gusto sana ng Tita Eden mo na sa kanila ka muna tumira para may kasama siya doon. Nabalitaan mo naman na wala na ang asawa ng tita mo, di ba? At wala naman silang anak kaya malungkot din ang tita mo. Mahinahong sabi sa akin ni Mama. Lumapit naman sa akin si Tita Eden. Ibibigay ko lahat ng gusto mo, Kyla. Pag-aaralin din kita para magkaroon ka ng magandang trabaho kapag nakapagtapos ka. Matutulungan mo pa ang pamilya mo kapag kumikita ka na. Napatingin ako kay Mama. Anak, ayos lang sa akin na kay Tita Eden ka na muna. Kasi sa kanya, makakapag-aral ka ng maayos. Hindi ka nahihinto tulad ngayon. Kaya kung papayag ka anak, dun ka muna sa tita mo para may makasama rin siya. Napatingin ako kay tita na nakatingin sa akin. Nakaramdam ako bigla ng lungkot dahil alam kong malalayo ako sa pamilya ko kung papayag ako. Pero naisip ko rin ang sinabi ni tita na kapag nakapagtapos ako at nakahanap ng magandang trabaho, matutulungan ko ang pamilya ko. Maibibigay ko na rin ang mga gusto nila at magagawa ko pang matulungan sina Mama sa pagpapaaral ng mga kapatid ko. Sige po Mama, pumapayag po ako. Sabi ko nang nakangiti. Niyakap ako ng mahigpit ni Mama at narinig ko na humihikbi siya. Hayaan mo anak, dadalaw-dalaw ka naman dito kapag wala kang pasok para kahit papano ay nagkikita pa rin tayo. Mag-iingat ka palagi at huwag kang magpapasaway sa tita mo ha. Mabilis akong tumango. Opo Mama, magpapakabait po ako. Sabi ko, sabay tingin kay Tita Eden na ngayon ay nakangiting nakatingin na sa akin. Lumuwas kami ng Manila at naging anak na ang turing sa akin ni Tita Eden. Kyla, ihahatid na kita sa kwarto mo. Sabi nito sa akin, nadala ang iba pang mga gamit ko pagdating namin sa bahay niya. Sige po Tita Eden, maraming salamat po.
Nakangiti kong sabi. Simula ngayon, pwede mo na akong tawaging Mama Eden dahil hindi ka naman iba. Yun ay kung gusto mo lang naman. Hindi naman magtatampo ang mama mo dahil alam naman nila na nasa mabuting kamay ka. Napangiti ako at tumango sa sinabi niya. Nahihiya man ay sumang-ayon na rin ako. Sige po Mama Eden. Hanggang sa nakasanayan ko na siyang tawagin na mama. At tulad ng sabi ni Mama Eden noon, ay nakapag-aral ako sa isang magandang paaralan. Private school, simula grade 6 hanggang sa magkolehiyo. Hindi ko naman binigo si Mama Eden at sinigurado ko na mataas palagi ang markang nakukuha ko. At talagang may mga awards at achievements din ako sa school. Nakagraduate din ako ng may karangalan dahil napaka-supportive ni Mama Eden sa akin. Lalo na sa pag-aaral ko. Talagang parang tunay na anak na akong itinuring ni Mama Eden. Lahat ng meron siya ay meron din ako. At talagang masasabi ko na napakabuti niya sa akin. Hindi siya nagbago sa akin simula umpisa hanggang ngayon. Grabe, napakaganda mo na Kyla. Para kang isang artista. O di kaya ay isang model. Dati lang dugyot ka pa at payatot. Pero ngayon ibang klase na ang ganda mo. Nakangising sabi sa akin ng kaibigan kong sikat, nung minsan ay dumalaw ako sa amin. Ganun ba? Hindi ko naman namalaya na nag-transform ako bigla. Pero ikaw din naman, gumanda ka rin tapos sumeksi ka pa. Sabi kong nahihiya. Humaba naman ang nguso niya. Parang hindi naman. Nakakainis nga eh. Nagkakatigyawat ako. Kung hindi nga ako gumamit ng skincare baka dumami na to. Mabuti nga ngayon at naubos na kahit papano. Reklamo ni Kat. Mabuti na lang wala akong tagyawat sa muka. Tutubo lang sila kapag magkakaroon na ako. Pero mga 2 o 3 lang. Sabi ko naman, sabay haplos sa pisngi ko. Buti nga ganun talaga yung sakin. Eh di sana all na lang talaga. Siya nga pala. Malapit na ang birthday mo, di ba? Anong ganap? Biglang singit ni Kat. Oo nga, magto-23 na rin ako ngayon. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano ang ganap sa birthday ko. Baka kumain na lang kami ng family ko sa labas. Medyo busy pa kasi ako ngayon dahil kakapasok ko pa lang ng trabaho sa isang private company. Sabi ko nang nakangiti. Namilog naman ang mga mata ni Kat. Wow, sana all na lang talaga. Gusto ko ring makapasok sa ganyan. Kaya lang lagi naman akong bagsak sa interview. Ang hirap talaga kapag bobo. Sabi niya sabay tawa ng malakas. Siniko ko naman siya. Grabe ka naman sa sarili mo. Wala namang taong bobo. Siguro talagang mataas lang ang standard nila. O may hinahanap sila na sagot at yun ang gusto nilang marinig mula sa'yo. Naku, wag mo na nga akong utuin pa, Kyla. Iniba mo lang eh. Pero bobo talaga ako. Kasi hindi ko naman talaga nasasagot ng maayos. Natatawa akong napailing. Ewan ko sa'yo. Halika na nga at kumain tayo ngayon sa labas. Ililibre kita. Namilog naman ang mga mata niya. Oh talaga? Yun, iba ka talaga Kyla. Mayaman ka na. Malakas ko siyang tinawanan. Masaya ako dahil kahit ilang taon na ang lumipas, ganito pa rin ang trato namin sa isa't isa ni Kat. Parang walang nagbago. Ngayong ako naman ang mayroong trabaho, gusto ko namang bumawi sa kanila. Sa trabaho ko naman, hindi ko nga lang alam kung sino ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Dahil bago raw ito. Bumaba na kasi sa dating pwesto ang CEO, kaya pinalitan ito kaagad. Kinabukasan, nagising ako sa lakas ng alarm clock ko. Kahit na medyo inaantok pa ay talagang bumangon na ako. Mag-iisang linggo na ako dito sa inuupahan kong apartment. Kahit papano ay nasasanay na ako. Hindi na ako sa bahay ni Mama Eden nakatira dahil alam kong okay naman siya ngayon dahil may karelasyon na siya. Masaya ako para kay Mama Eden dahil nakahanap pa siya ng lalaking magpapasaya sa kanya sa hinaba-haba ng panahon. Naisip ko tuloy bigla na magkaroon ng boyfriend. Pero natatakot din kasi ako. Baka kasi hindi naman totoong pagmamahal ang mahanap ko. Na baka maloko lang ako.
Sa panahon pa naman ngayon, maraming lalaki ang gustong gawing parausan lang ang isang babae. Nakatawan lang ang habol nila at hindi talaga nila mahal ang isang babae. Hi Kyla, good morning. Bati sa akin ng isa sa mga katrabaho ko. Good morning din sa'yo. Ganting bati ko naman nang maupo ako sa table ko. Nakapag-ready ka na ba? Mamaya na raw darating ang bagong CEO ng kumpanya natin. At mukhang lahat ng department ay bibisitahin. Nakangawing sabi niya. Umarko ang kilay ko. Oo, ready naman ako. Bakit parang kinakabahan ka yata? Nagkibit balikat lang siya. Wala lang. Kasi 'di ba, bumaba ang sales ng mga products natin. Baka sabihin hindi effective ang pagmamarket natin, kaya hindi ito napapansin ng madlang people. Kibit balikat na wika nito. Loko. Siyempre ginagawa naman natin ng lahat para mapansin ang products natin. Siguro, may nakasanayan pang ibang brand ang mga tao. Pero at least may ilang tao na ang sumusubok sa produkto natin. At naniniwala ako na makikilala rin ito soon. Dahil talaga namang epektibo ang products natin. Nakangiting sabi ko sabay kindat. Sabagay, tama ka. Sige na nga, magtrabaho na tayo. Pero nga pala, hinahanap ka sa akin ni Enzo kanina. Tingin ko talaga na love at first sight sa'yo yung lalaking yun. Nakangiting sabi niya. Hindi ka nalugi dahil siya na ang head ng isang department dito. Meaning, tumaas ang sahod niya. Kaya kapag nag-date kayo solid, siya na ang laging sagot. Dagdag niya sabay mahinang tumawa. Tinawanan ko lang din siya. Hindi ko naman kailangan ng lalaking lagi akong ililibre. Dahil maraming lalaki ngayon ang kayang pagkagastosan ng isang babae. Tapos kaya ka rin nilang lokohin. Humaba naman ang nguso niya sa sinabi ko. Sabagay, tama ka. Pero pasado naman ang mukha niya sa'yo. Tanong niya sa akin. Tumikhim ako, saka inimagine ang itsura ni Enzo. Gwapo naman siya. Matangkad, mestizo, may dimple, matipuno ang katawan, at mabait pa. Pero hindi siya ang tipo ko. Ewan ko ba, pero hindi ako attracted sa kanya kahit na gwapo siya. Mukha siyang mabait kung titingnan. Pero ang hanap ko kasi yung medyo maangas ang dating. Yun bang medyo bad boy, pero maginoo at hindi babaero. Oo, gwapo naman siya, pero hindi ko talaga siya type. Hindi ako attracted sa dating niya. Parang masyadong mabait. Gusto ko kasi yung medyo maangas. Yun bang medyo nakakatakot at talagang kaya kang ipagtanggol kahit na kanino? Sabi ko sabay tawa. Natawa na rin siya. Ay, yung bad boy ang dating. Superhero ata ang gusto mo eh. Naku, iwasan mo ang mga ganyan. Dahil mga manloloko ang ganung lalaki. Masasaktan ka lang ikaw din. Sabay ikot ng mga mata niya na ikinatawa ko ulit. Grabe ka naman. May mga bad boy naman na nagiging good boy kapag nahanap na nila ang babaeng magpapatino sa kanila. Malakas siyang natawa. Mukhang pang telenovela yata ang naiisip mo, Kyla. Hay naku, bahala ka na nga. Pero wala namang masama kung mangangarap ka ng gising. Malay mo naman talaga biglang dumating sa buhay mo ang lalaking hinahanap mo. Sabi niya sabay tawa ulit. Naging abala na kami sa trabaho. Ilang minuto ang lumipas. May kumatok sa pinto at pumasok ang head ng department namin. Hello everyone. Tumayo ang lahat at i-welcome natin ang bagong CEO ng kumpanya natin, Mr. Eman Sarmiento. Agad akong napatayo kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. Si Ninong Eman ba ang bagong CEO ng kumpanyang to? Kulang na lang ay magningning ang mga mata ng babaeng katrabaho ko dito nang pumasok si Ninong Eman. Talagang siya nga, hindi nga ako nagkamali ng dinig. Napakagwapo ngayon ni Ninong. Hindi mahahalata sa itsura niya na may edad na siya. Sa pagkakaalam ko, 40 years old na siya sa August. Pero kung titingnan, mukha siyang nasa 30s lang. Ganito ba talaga kapag mayaman? Parang hindi tumatanda. Guwapo at magaganda pa rin. Kinausap siya ng head department namin at ipinapakita at pinapaliwanag kung ano ang ginagawa namin para sa company.
Napalunok ako ng laway nang biglang magtama ang paningin namin ni Ninong at nginitian niya ako. Kaya naman, napatingin sa akin ang mga katrabaho ko. Bigla tuloy akong nailang at napakamot sa ulo. "Sir, siya po si Miss Sanchez, new employee po," sabi ng head namin. Tumingin sa kanya si Ninong Eman. "Yes, I know her. Inaanak ko siya." Nakangiting sabi ni Ninong bago siya tumingin ulit sa akin. Napaawang naman ang mga bibig ng mga katrabaho ko at lahat sila ay nakatingin sa akin. Hindi ko tuloy alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Bigla tuloy akong nahiya. Lumapit naman sa akin si Ninong Eman at nagmano ako. Pero bigla na lang bumilis ang tibok ng dibdib ko. "Hindi mo sinabi sa akin na dito ka pala nagtatrabaho." Nakangiting sabi niya. Hindi ko rin po alam na kayo po pala ang bagong CEO." Nahihiya kong sabi sabay kamot sa ulo. Malawak na ngumiti si Ninong, dahilan para mas lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. "Masaya ako na dito ka nagtatrabaho. Mukhang gaganahan ako magpunta dito," sabi niya sabay kindat sa akin. "Kayla, ikaw na talaga," sabi ni Amera nung pumasok ako sa opisina namin. "Ha? Anong ako na talaga?" Kunot noong tanong ko. "Mapapasana all na lang kami sa'yo dahil ninong mo pala ang CEO natin. Ang hot, gwapo, at ang yummy ng ninong mo. Alam mo bang sa edad na 40 ay wala pa siyang girlfriend? Mukhang pihikan yata sa babae. Kaya marami pa ring babae ang nagpapapansin sa kanya lalo na dito. Sa pagkakaalam ko, maraming babaeng sikat o anak ng mga mayayamang tao ang nagpapapansin sa kanya. Kahit nga yung mga nasa edad 20s nagpapapansin sa kanya." Tinitigan ko si Amera. Hindi ko rin alam kay Ninong Eman eh. Pero minsan, narinig ko silang nag-uusap ni Papa. Naiinis daw siya sa mga babaeng umaaligid sa kanya. Dahil lahat daw yun, pera lang daw ang habol sa kanya. Kumbaga naglalandian pa lang sila kung ano-ano na ang hinihingi ng babae. Ang hanap daw ni Ninong ay yung totoong pagmamahal. Yun bang mamahalin talaga siya ng babae hindi dahil sa kung anong meron siya? Napaisip si Amera. Totoo, maraming babae ngayon na yaman lang ang habol sa isang lalaki. Pero minsan kasi, kailangan din na may kaya ang lalaking magiging karelasyon mo. Dahil hindi naman nakakain ng pagmamahal. Hindi ka naman mabubusog sa pagmamahal. Oo naman, pero syempre dapat mahalin din ng isang babae ang isang lalaki kahit na naging praktikal siya sa buhay. Sabi ko naman. Pero matanong nga kita, hindi ka ba nagkakaroon ng crush sa ninong mo? Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Ha? Naku, wala. Kaloka ka naman. Kasing edad niya lang si Papa, no? Bale parang pangalawang papa ko na rin siya since ninong ko siya. Todo iling kong tanggi. Talaga ba? Kasi kung iba yan, nagkagusto na sila sa ninong nila. Uso na ngayon yung nagkakagustuhan na magninong. Minsan pa nga mag-uncle eh. Ibang klase rin ng pag-ibig, no? Pero masarap magmahal ng bawal. Nakabungis-ngis niyang sabi. Sa bagay, may narinig na nga akong ganyan. Pero hindi ko naman maitatanggi na ang gwapo ni Ninong. At saka talagang kapag nakikita ko siya, humahanga ako sa kanya. Kasi talagang napakabait ng ninong ko na yan. Pero parang nakakailang naman kung magkakaroon ako ng crush sa kanya. Ninong ko siya. Sabi ko at saka alanganing tumawa. Tumaas ang kilay ni Amera. Anong nakakailang? Walang nakakailang dyan dahil hindi naman kayo magkadugo. Magninong lang kayo, no? At kung iniisip mo ang layo ng edad ninyo, walang masama dun. Dahil maraming tao ngayon ang nagpapakasal at masayang nagsasama. Kahit napakalayo pa ng agwat ng edad nila. Mahina akong natawa. Naiisip ko pa lang na magkakagustuhan kami ni Ninong Eman. Napapailing na lang ako sa sarili ko. Talagang malabo. Pero kahit noong teenager pa lang naman ako, may paghanga na ako sa kanya. At naisip ko na magiging maswerte ang babaeng mapapangasawa niya. Sino ba namang hindi hahanga sa katulad niya? Gwapo,
Matipuno ang katawan, mabait, at higit sa lahat, napakamatulungin. At aaminin ko rin na noong nakatira ako sa bahay ni Mama Eden, talagang nagpaganda ako ng husto. Dahil noong nakita ko ang pictures ko, ang pangit ko pala, ang payat ko. Hindi ganoon kakinis at kaputi ang balat ko. Marami akong peklat. At talaga namang dugyot ako kung titignan. Ginawa kong ayusin ang sarili ko at pagandahin dahil gusto ko na maging maayos sa tingin ng marami. At mukhang nagtagumpay naman ako. Dahil noong nagkita kami ulit ni Ninong Eman pagka-uwi ko sa bahay namin at nandun siya, kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkagulat nang makita ko. Na para bang na-estatwa siya sa kinatatayuan. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na may konting paghanga ako sa kanya. Baka kasi mailang siya sa akin lalo pat ninong ko siya. Na para bang pangalawang magulang ko na siya. At sa tingin ko rin, hindi matutuwa si Papa kapag nalaman niyang may paghanga ako sa ninong ko. Napansin ko na humahaba na ang tsismisan namin ni Amera at hindi na kami nakakapagtrabaho. Tumigil ka na nga dyan, Amera. Magtrabaho na tayo. Baka mamaya magalit pa sa atin ng head natin dahil puro na tayo tsismis. Sabi ko sa kanya bago itinuon ang atensyon ko sa monitor. Naging abala na kaming lahat sa loob ng opisina. Kanya-kanya kaming market ng products namin dahil hindi maganda ang naging sales nito sa nakalipas na ilang buwan. Medyo napapagod na nga ang mga mata ko dahil nakababad ako kanina pa sa monitor. Kayla, pinapatawag ka ni Mr. Sarmiento sa office niya. Sabi ni Amera na kararating lang. Kumunot naman ang noo ko. Ha? Sinabi niya sa'yo? Mabilis siyang tumango. Oo, noong nakasalubong ko siya sa hallway. Sige na muna at kakain ako sandali. Nakakagutom magtrabaho. Sabi niya, bago binuksan ang dala niyang pagkain. Nagkibit-balikat na lang ako bago kinuha ang maliit kong bag at nag-retouch ako ng kaunti bago lumabas ng opisina. Para naman hindi ako haggard kapag nakita ko ni Ninong Eman. Huminga ako ng malalim nang matapat ako sa pinto ng opisina ni Ninong. Ewan ko ba pero bigla akong kinabahan. Bakit naman kaya niya ako pinatawag? Ano kaya ang kailangan niya sa akin? Gusto niya lang ba akong makita? Binatukan ko ang sarili ko sa isipin kong yun. Bakit ba ako nag-iisip ng ganito? At bakit naman ako gustong makita ni Ninong? Sino ba ako sa kanya? Inaanak lang naman niya ako. Kumatok ako ng 3 beses bago pinihit ang doorknob. Nagtama ang paningin namin ni Ninong nang makapasok ako sa loob ng opisina niya. Napalunok ako ng laway bago ko marahang isinara ang pinto. Pagkatapos ay naglakad na ako papalapit sa kanya at nginitian siya ng alanganin. Hello po, Mr. Sarmiento. Pinatawag niyo raw po ako? Magalang at nauutal kong sabi sa kanya. Mahina naman siyang tumawa. Ang galang mo naman masyado, Kayla. Parang hindi mo naman ako ninong yan. Sabi niya sabay ngiti. Napakurap ako ng ilang beses. Bakit parang lalong gumwapo si Ninong Eman ngayon? Ano bang nangyayari sa akin? At parang hangang-hanga ako sa kagwapuhan niya. Simula nang magkita kami ulit. Kumamot ako sa ulo. Pasensya na po, Ninong. Siyempre, kayo po ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kaya dapat lang po na maging magalang po ako sa inyo. Sabi ko naman sabay kagatlabi. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin, Kayla. Kung ano ang trato mo sa akin kapag nagpupunta ako sa bahay niyo, ganun din dito kapag tayong dalawa lang. Siguro pwede kang maging magalang kapag may ibang tao bilang respeto na rin sa akin. Pero ngayong tayo lang naman ang nandito, huwag ka nang maging magalang. Maupo ka. Iminuwestra ni Ninong Emma ng upuan. Kaagad naman akong sumunod sa kanya at umupo ako sa harapan niya. Bakit niyo po pala ako pinatawag? Tanong ko kay Ninong. Gusto lang kitang makasabay kumain. Napadami kasi ako ng bili ng pagkain. Wala naman pala yung sekretary ko. Absent nga pala siya dahil may sakit. Kaya naisip ko ipatawag ka. Total tanghalian na rin naman. Kumain ka na ba? Humigpit ang hawak ko sa suot kong skirt. Ewan ko ba,
Pero bigla akong nanlamig dahil sa pag-aya sa akin ni Ninong Eman na kumain. Hindi pa po. Kakain pa lang po sana. Busy po kasi ako sa pagmamarket ng products natin. Kasi hindi po maganda ang naging sales nito noong nakaraang buwan. Sabi ko naman sabay ngiti. Bumuntong hininga si Ninong. Huwag ka nang masyadong magpakapagod. Gumagawa na rin ako ng paraan para maging mabenta ang produkto natin. Kilala si Ninong sa pagiging modelo ng damit. Madali na lang siguro na i-endorse niya rin ang sarili niyang products. Sa tagal ng pag-uusap namin, ay naikwento rin niya na wala talaga siyang balak na bilhin ang kumpanya na to dahil bankrupt na. Naawa lang siya sa kaibigan niya na dating may-ari nito, pati sa mga empleyado na nandito dahil mawawalan sila ng trabaho. But I'm thankful na part ka ng company at ginagawa mo ang trabaho mo dito ng maayos. Nakakatuwa ka naman. Nakangiting sabi niya na kung saan labas ang mapuputi at pantay-pantay niyang ngipin. Napakagatlabi ako at saka agad nang umiti. Salamat po, Ninong. Nung tumahimik ang paligid, ay nagsalita si Ninong. Naisip ko na baka gusto mong maging sekretary ko. Total magre-resign naman na yung sekretary ko ngayon. At least, ikaw kilala na kita at mapagkakatiwalaan pa. Namilog naman ang mga mata ko. Talaga po, Ninong? Nakangiti siyang tumango. Oo naman. Sasabihin ko sa'yo kung kailan magre-resign ang sekretary ko. Then ikaw na agad ang papalit. Kulang na lang ay tumalon ako sa tuwa. Hindi ko akalain na tataas ka agad ang posisyon ko nito. At nakakatuwa pa dahil palagi kong makakasama si Ninong Eman. Sige po, Ninong. Nakangiti kong sabi. Sige na, kumain na tayo. Bago pa may makain na iba. Mahinang sabi niya. Ano pong sabi niyo, Ninong? Kunot noong tanong ko dahil hindi ko narinig ang huli niyang sinabi. Wala, Kayla. Ang sabi ko ang ganda mo. Sabi niya sabay kindat habang ako naman ay kinilig bigla. Ninong, para sa akin po lahat to. Nagtatakang tanong ko kay Ninong Eman nang bilhan niya ako ng ilang mamahaling bag, damit at relo. Oo naman, Kayla. Kasi 'di ba, matagal kang nawala. Tapos ilang Pasko akong hindi nakapagbigay sa'yo ng aginaldo. Kaya ngayon lang bumabawi si Ninong. Nagustuhan mo ba ang lahat ng yan? Kulang na nga lang ay magningning ang mga mata ko sa mga pinagbibili sa akin ni Ninong. Ngayon lang kasi ako magkakaroon ng ganitong mamahaling mga gamit. Mga sikat na brand ang mga ito, kaya naman alam kong hindi biro ang presyo nito. Nakakahiya naman po sa inyo, Ninong. Hindi na po dapat kayo nag-abala sa akin dahil malaki na po ako. At hindi na dapat binibigyan pa ng aginaldo. Nakakahiya naman kung mamamasko pa ako sa inyo. Nahihiya kong sabi sabay kagatlabi. Ayos na ayos nga sa akin kung mamamasko ka. Walang problema yun. At saka wala naman akong ibang inaanak kundi ikaw lang. Kaya gusto kong maging spoiled inaanak ka, Kayla. Nakangiting sabi niya sa akin. Nahihiya akong napakamot ng ulo. Bakit kaya biglang naging mabait sa akin si Ninong ng ganito? Sa bagay, dati pa naman siyang mabait sa akin. At wagas nga siya kung magbigay sa akin ng pera sa tuwing dumadalaw siya sa bahay. Nahihiya akong napakamot ng ulo ko. Bakit kaya biglang naging mabait sa akin si Ninong ng ganito? Sa bagay, dati pa naman siyang mabait sa akin. At wagas nga siya kung magbigay sa akin ng pera sa tuwing dumadalaw siya sa bahay. Pero ngayon, para kasing maiba sa pakikitungo niya sa akin. Pero hindi ko maipaliwanag na para bang maiba akong nararamdaman sa pagiging mabait niya sa akin. Pero nagugustuhan ko ang pagiging close naming dalawa. Dahil mas lalo akong napapalapit kay Ninong. Sasamantalahin ko na lang ang pagkakataong to. Lalo na at nasa tamang edad naman na ako. Kaya pwede na akong makipagharutan kay Ninong. Teka, makipagharutan? Pasimple kong kinurot ang sarili ko dahil sa naiisip ko ngayon. Bakit ko nga ba naisipang makipagharutan kay Ninong? Nababaliw na yata ako. Pero bahala na. Parang gusto kong landiin si Ninong na hindi ko alam. Pero teka, kailan pa ba ako naging malandi?
Sa bagay, hindi naman talaga ako lumandi noong nasa bahay ako ni Mama Eden. Ewan ko ba pero wala akong pakialam sa mga kaklase ko noon na nanliligaw sa akin. Hindi kaya dahil mas gusto ko ang mas matanda sa akin? May napanood kasi ako noong palabas kung saan mas matanda ng ilang dekada ang lalaki sa babae. At mas masaya ang relasyong meron sila kaya dahil dun, mas gusto ko ang mas matandang lalaki na makarelasyon ko. Pero natatakot ako sa mga sasabihin ng ibang tao. Lalo na sa ninong ko pa ako nagkaroon ng gusto. Na malamang sa malamang, makakarinig ako ng hindi magagandang salita mula sa kanila. Pero bahala na. Wala namang masama kung magkagusto ako sa ninong ko, di ba? Single naman siya. Wala akong dapat ikabahala. At saka gusto ko lang naman siya. Hindi naman ako gagawa ng paraan para magkaroon kami ng relasyon. Pero kung sakali man, basta. Ayos ka lang ba, Kyla? Natulala ka na dyan. Bakit parang naging malalim yata ang iniisip mo? Biglang tanong ni Ninong, kaya naman bumalik ang aking ulirat. Napatingin ako sa kanya at saka siyang initian. Wala po, Ninong. May naisip lang po ako. Siya nga po pala, Ninong. Gabi na po. Hindi pa po ba kayo uuwi? Inihatid kasi ako ni Ninong dito sa apartment ko ngayon. Dapat nga sana ay hindi ako magpapahatid sa kanya. Pero nagpumilit lang siya. Bumuntong hininga siya at saka nginitian ako. Wala naman akong gagawin sa bahay ko. Ayos lang ba na dito muna ako tumambay saglit? Napakagatlabi ako. Bakit kaya gusto ni Ninong na dito muna siya? Kaming dalawa lang naman ang nandito ngayon. Hindi ba parang nakakailang? Baka may gawing masama sa akin si Ninong ngayon. Masama nga ba ang gagawin niya? Bakit parang bigla akong nasabik? Kinurot ko ulit ang sarili ko. Ano na ba ang nangyayari sa akin? Bakit parang bigla akong naging haliparot? Dahil kaya to sa kakanood ko ng mga movies? Hindi naman ang mga intimate scenes ang pinakagusto ko sa pinapanood ko. Kumbaga yung kwento rin. Pero hindi ko pa kasi alam kung sino ang pwedeng gumawa nun sa akin. Kung si Ninong Eman kaya? Naku, ano ba tong iniisip ko? Bakit parang bigla akong nasabik sa ninong ko? Masama na to. Ayos lang naman po, Ninong, kung gusto niyo po munang tumambay dito. Pero ano po pala ang gusto niyong gawin dito? Wala naman pong ibang magagawa dito. Kasi nakaka-boring sa apartment. Palagi nga lang ako nakatulala. O hindi kaya ay nanunood ng palabas. Sabi ko sabay ngiti ng alanganin. Tumango-tango si Ninong. Ganoon ba? Hindi naman ako maboboring dahil nandito ka naman. Kasama kita kaya may makakausap ako. Kung gusto mo, manood tayo ng palabas. Ano bang gusto mong panoorin? Horror ba? Romantic movies? O fantasy movies? Suhestyon sa akin ni Ninong. Romantic movies na lang po, Ninong. Ayoko po ng horror. Lalo na at mag-isa lang po ako dito. Ayokong matakot. Sabi ko at saka mahinang tumawa. Sige po, Ninong. Maghahanda lang po ako ng makakain po natin. Nakangisi kong sabi. Tutulungan na kita, Kyla. Sabi niya at saka inasikaso na ang mga pinagbibili niyang pagkain. Nginitian ko lang siya. Habang tinatanggal niya sa plastic ang mga binili niya, para akong kakapusin ng hininga nang magdikit ang balat namin ni Ninong Eman. Sumanggi ang braso niya sa braso ko at dahil doon, hindi ko maiwasang mapapikit ng mariin. Ibang klase si Ninong. Ang lakas na talaga ng tama ko sa kanya. Hindi ko alam kung gusto ko lang ba si Ninong o parang may iba na akong nararamdaman sa kanya. Mga ganitong oras, dapat natutulog na ako dahil inaantok na ako. Maaga kasi ang pasok ko kaya maaga akong natutulog. Pero ngayong nandito si Ninong, biglang nawala ang antok ko. Tara na, Kyla. Manood na tayo. Yaya ni Ninong Eman. Naupo siya sa sofa habang ako naman ay marahang naupo din. Naupo siya sa kabilang dulo habang ako naman ay nakaupo rin sa kabilang dulo ng sofa. Malaki ang space sa pagitan naming dalawa. Huminga ko ng malalim bago itinuon ang paningin ko sa palabas. Simple ko siyang sinusulyapan at talagang binabantayan ko ang kilos niya sa gilid ng mata ko. Bakit parang gusto kong lapitan si Ninong at humiga sa kandungan niya?
Naging tahimik lang kaming dalawa habang nanunood. Pasimple akong tumitingin kay Ninong na tahimik lang habang nanunood. Talagang seryoso siya. Hindi nga siya halos kumukurap habang nakatingin sa TV. Habang ako naman ay hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa palabas na pinapanood namin dahil nakabantay ako kay Ninong. Para akong tanga na pasulyap-sulyap sa kanya. Napapansin niya kaya ang ginagawa kong pagsulyap sa kanya o hindi? Kasi parang hindi. Maya-maya ay biglang humikab si Ninong at pagkatapos ay napatingin siya sa akin kaya naman nagulat ako. Medyo inaantok na ako, Kyla. Sabi niya sa akin sabay kusot ng mata niya. Ayos lang po, Ninong, kung gusto niyong umidlip saglit. Pwede naman po kayong humiga muna. Sabi ko naman sa kanya. Talaga? Sige. Inaantok kasi ako dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ewan ko ba kung bakit. Salamat pala, Kyla. Nakangiting sabi niya. Nagulat na lang ako nang bigla na lamang siyang humiga sa hita ko. Napalunok ako ng laway habang nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Pwede bang dito ako mahiga sa hita mo, Kyla? Para naman kahit papano ay may unan ako. Tila mapang-akit niyang sabi sa akin. Sige po, Ninong. Ayos lang po. Nauutal kong sabi. Salamat, inaanak ko. Matapos niyang sabihin yun, ay humiga na siya ng tuluyan sa hita ko. At pagkatapos ay ibinaling niya ang paningin sa palabas. Ano ba tong ginagawa sa akin ni Ninong? Inaakit niya ba ako? O ano? Hindi kaya may lihim na pagtingin sa akin si Ninong? Para akong bumalik sa katinuan nang tumunog ang phone ko at tumawag si Papa. Hello po pa. Nakita kong mahimbing na natutulog si Ninong. Kaya dahan-dahan akong tumayo at ibinaba ang ulo niya sa sofa. O anak, kumusta ka naman dyan? Balita ko, ang Ninong Eman mo na ang may-ari ng kumpanya na pinapasukan mo ah. Dire-diretsyong sabi ni Papa. Opo, Papa. Sa katunayan nga po gagawin akong sekretary ni Ninong kapag umalis na yung sekretary niya. Masaya kong balita sa kanya. Mabuti naman anak. Makikinig ka sa Ninong mo ah. Maging magalang kang inaanak sa kanya. Kahit na close pa kayo nung bata ka. Opo, Papa. Tatandaan ko po yan. Mabuti naman anak. Ayokong magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng Ninong mo. Sa sinabing yun ni Papa, ay parang bigla akong bumalik sa katinuan ko. Mali ang iniisip ko sa Ninong ko at hindi dapat ako magkagusto sa kanya. Nung matapos na ang pag-uusap namin ni Papa, ay nilagyan ko ng unan at kinumutan si Ninong sa may sofa. Pagkatapos ay pumasok na ako sa kwarto ko para matulog. Kinaumagahan paglabas ko ng kwarto, ay nakita ko si Ninong na nagkakape. I hope you don't mind. Sabay taas ng tasa. It's fine po, Ninong. Feel at home. Naging kasual ang umagang yun at ayokong mag-isip ng kahit ano. Mag-iisang linggo na din simula nang dumaan si Ninong sa apartment ko. Nang bumalik kami sa opisina ay medyo iniwasan ko na si Ninong. Alam ko rin na ito ang tama. Kyla, pinapatawag ka ni Sir sa office. Tumango ako bilang tugon. Pagpasok ko ng office ay diretso akong kinausap ni Ninong. Iniiwasan mo ba ako, Kyla? Tanong niya sa akin. No po, Ninong. Sobrang dami lang talagang workload. Kung ganun, samahan mo ko mamaya. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Ninong. Saan po? Agad kong tanong. May business meeting akong pupuntahan at gusto ko, ikaw ang kasama ko. Tumango ako at nagpaalam na kay Ninong. Ayokong mahalata niya na iniiwasan ko siya. Sakto naman na marami talaga ang workload namin itong buwan. Kapag work-related ko na lang siya dapat nakausapin dahil ayokong suwayin ng papa ko. Nasaan na po ang ka-business meeting niyo, sir? Formal kong tanong habang nakatingin sa orasan na suot ko. 1 oras na kaming naghihintay pero walang dumarating. Ikaw. Baling niyang sagot sa akin. Napatulala ako pagkasabi niya nun. Po? Bakit po? Alam kong ako ang tinutukoy niya. Pero bakit po ako? Ano naman po ang pag-uusapan natin? Nakatingin at naguguluhang tanong ko sa kanya
Kahit posibleng alam na ng isip ko ang sagot. Kyla, talaga bang iniiwasan mo ko? Dahil ba sa pagpunta ko last time sa apartment mo? You know what? I like you. And I think I do love you. Walang kurap na sabi niya habang nakatingin sa mga mata ko. Sa tingin ko, dapat na maging klaro na sa aming dalawa to ngayon. Sorry po Ninong, mali po lahat ng yun. Alam kong pareho tayo ng nararamdaman, Kyla. Sabi niya na hinawakan ng kamay ko. Pero mali po ito Ninong, dahil ninong kita. At higit sa lahat, parang tatay na ang turing ko sa'yo dahil matalik na kaibigan ka ng papa ko. At lahat po ng ito, alam nating hindi tama. At kahit kailan ay hindi magiging tama. Hindi Kyla, walang mali sa pagmamahal. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Tanong niya sa akin. Para akong nablangko sa sinabi niyang yun, na ang tanging naisip ko lang ay ang pumayag sa gusto niya. Pinag-usapan namin ni Ninong ang setup namin, na hindi mo na kailangang malaman ng magulang namin at both sides dahil susubukan pa lang namin. Sa trabaho ay talagang professional, ni hindi kami nagtititigan sa loob ng opisina niya o nag-uusap ng tungkol sa aming dalawa. Tumagal ang relasyon namin ni Emma ng 1 taon na walang ibang nakakaalam. Normal na mag-boyfriend-girlfriend. Hatid sundo na parang nasa stage ng getting to know each other. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, ay talagang bumigay na ako sa kanya. At hindi na rin niya napigilan ang nararamdaman. Mahal na mahal kita, Kyla. Hindi na to subok. Totohanan na to. Sabi niya sabay halik sa noo ko. Napapikit ako sabay patak ng luha sa aking mga mata. Pauwi na si Eman. Nang pagbukas niya ng pinto ay nakita namin ang mga magulang ko na nakatayo doon. Anong ginagawa mo rito, paring Eman? Kasyual na tanong ni Papa at ako naman ay kinakabahan sa maaaring mangyari. Pwede ba muna tayong mag-usap pare? Sagot naman ni Eman. Hindi na nakasagot si Papa at umalis na sila ng apartment ko. Naiwan kaming dalawa ni Mama sa loob at ipinagtapat ko sa kanya na may relasyon na kami ni Eman, ng ninong ko. Buong akala ko ay magagalit si Mama dahil alam kong mali ang samin ni Eman. Pero naunawaan niya ako. Pinaalalahanan niya ako na kung pera lang daw ang habol ko kay Ninong ay itigil ko na dahil yun ang hindi tama. Sinigurado ko naman sa kanya na totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Nang dumating si Papa at Eman, ay hindi maipinta ang mukha ni Papa at tinawag kaagad si Mama para umuwi. Sinubukan kong kausapin si Papa pero sinabi ni Mama na siya na lang muna ang kakausap dito. Mahabang proseso ang mangyayari para matanggap kami ni Papa pero hindi namin siya susukuan. Sa ngayon ay nagpaplano na si Eman na magpakasal kami. Pumayag na ako pero hanggat hindi ko natitiyak na pupunta si Papa, ay isasantabi muna namin ang pagpapakasal.